Yonosuke Kameda, aminadong maraming hindi nasiyahan sa laban niya kontra yan kay Jan Riel Casimero. Nagsisi at nangangakong magpapalakas pa. Carlames Martin, may mensahe bago ang laban niya sa 50th anniversary ng The Thrilla in Manila. Narito ang buong kwento. Pero bago ang lahat mga kwento ay shoutout muna kay Alcher Arias Garrido. Shoutout sa inyo dyan kakwento, dyan sa Camotes Island, Cebu. May bahid ng pagsisisi ang tinig ng Hapon na si Yonosuke Kameda matapos ang kontrobersyal na panalo niya laban niyan sa dating 3-division world champion na si Jan Riel Casimero sa Kyrgyzstan. Sa halip na maging kapansin-pansin ang kanyang mga galaw at agresibong estilo, mas napansin ng maraming tagahanga ang tila pag-iwas at kakulangan ng pagkipagsabayan kay Casimero. Marami ang nagtatanong kung nasaan ang dating Kameda na handang sumubok sa gitna ng apoy tulad nung inamon niya si Luis Neri at nang nakipagsalpukan siya kay Alan Picasso na halos bumigay ang ring sa tindi ng dikdikan. Kung ang mga fans mga kwento ang tatanungin, hindi iyon ang Kameda na kanilang kilala. Ang naging estilo niya kontra kay Casimero ay nagmisulang paglalakad sa lubid, maingat, kinakabahan at tila pinipili ang ligtas na ruta kaysa ang tunay na bakbakan ng kanilang inaasahan. Kaya naman, kahit siya ang itinaas ang kamay, hindi nang ibabaw ang saya kundi ang mga buntong hininga ng pagkadismaya mula sa mga manonood. Hindi idinaan ni Kameda sa pagdepensa o dahilan ang paghina ng performance niya sa isang mensahe. Inilahad niya na hindi siya lubos na nasiyahan sa kanyang ipinakita. Marami ang pumuri sa kanyang pagiging tapat at sariling pagkukulang at sa pagiging bukas at tanggap ang mga puna ng mga boxing fans. Sa Japanese text na kanyang ipinahayag ay malinaw at prangka ang damdamin. Ibig sabihin sa Tagalog, hindi ito ang laban na aking inaasahan pero mas lalakas pa ako. Maraming salamat sa lahat at agad akong magbabalik sa ensayo para sa susunod na torneo. Sa kabila ng batikos mga kwento, ipinakita ni Kameda ang mukha ng isang mandirigma na handang tumanggap ng katotohanan at magsikap pang lalo. Aminado siyang hindi niya naipamalas ang tunay na yabang ng kanyang kamo. Ibigay siya ng pangako ng susunod na kabanata ng kanyang karera ay magiging mas matapang, mas agresibo at higit sa lahat, kaabang-abang. Marami namang mga boxing fans ang umasa na kung sakaling magkaroon ng rematch kay Casimero, mas magiging makatarungan at mas makulay ang labanan. Sapagkat sa boxing mga kwento ay tulad ng buhay, may mga gabi na parang kulang ang bituin sa langit, ngunit lagi ring may pagsikat ng araw na naghahandog ng pagkakataong bumawi at patunayan ang sarili. Para kay Yonosuke Kameda, ito ang kanyang bagong simula, isang pangako ni Kameda na harap sa susunod ay hindi na magtatago sa gilid ng lona, kundi sa salubong sa unos na parang leon na gutom sa tunay na kaluwalhatian ng boxing. Kung magbabalik siya na mas matapang at mas determinado, tiyak na mas marami ang mga muling maniniwala at doon marahil muling maririnig ang sigaw ng mga tagahanga na ganyan ang totoong Kameda. Mga kakwento, buong tapang na inanunsyo ni Carlames Martin na handa na siyang ipakita ang kanyang tunay na lakas sa darating na laban sa The Thrilla in Manila. At ayon sa rising star mula sa Ifugao, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-akyat ng ranggo, kundi pagpapakita rin ng may bagong henerasyon ng Pinoy Warriors na handang ipagpatuloy ang tradisyon na alamat ng boxing sa bansa. Ipinahayag niya ang matinding determinasyon at pasasalamat sa mga suporta, kasabay ng pangakong dadalhin niya sa ring ang puso at tapang ng bawat Pilipino. Sa dulo, marin niyang sinabi na walang atrasan para ito sa bayan. Yan ang matinding payag ng ating kababayan. Kaya naman ipamalas mo ang iyong tunay na lakas. Good luck sa iyo, Wonder Boy ng Pinas. Ambaga po maski pilde na wala jud kay hangin na aso ulo nimo ang hangin tikalon kayo ka. Shout out pa rin sa'yo, be you. Ito lang yung tikalon venue na may pagmumuka. Ikaw, ano yung pagmumuka mo? Hindi nga interesado si Neri. Yung hindi interesado sa akin, yung mga takot sa akin ha. Harap niya sa akin yung hindi takot.
Suntukan ng harap-harapan, walang takbuhan, puta kahit magdamag. Support from Kalibo Aklan Champ, panalo ka pa rin. Oy, maraming salamat kay Jordan. Dahil sira-sira ka dahil sa kapatid mo. Kayo yung sira kung paano yung mga pinagsasabi nyo. Ayusin nyo kasi yung pag-pronounce o yung pagsalita lang kasi ni Kuya Lutz. Iba yung Bisaya at Tagalog eh. Kagaya ng baka, di ba alam mo yung baka? Baka yung sakali yun sa Tagalog. Yung baka sa amin gumagapang. Huwag kang mag-alala, sulit ako sa iyo kahit talo ka at pawi tayo. Ay, salamat kay Alex Malaki. Yeah. Shout out from Toronto, Canada. Ay, shout out kay Angel Pascal. Exit na lang po kayo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.